Hallelujah. Na patuloy na malaya po na bukas ang aming puso at isipan na upang ang iyo pong mga salita ay tumingin sa puso namin at mag-rem sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala mo na patuloy na tinatanggap ng iyong mga anak at tatanggapin pa, Panginoon, ng mula sa iyo. Salamat po, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, gabi, hallelujah, ngayong gabi, Panginoon, yung proseso ng lahat ng kanila pong at ng aming pong mga prayer request, Father God, ngayon pa lamang tinutugon mo na, Panginoon. Kiniklaim namin ang katagumpayan. Kiniklaim namin ang kasagutan. Tutunan, Panginoon, sa lahat ng daing at haing namin, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Ibabalik ko po ang pinakamataas na papuri pa sa salamat, parangal at pagsamba. Aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Praise God! Hallelujah! Muli sa mapagpalang gabi, mga kapatid. Dito sa akong ito yung teksto natin ng Matthew chapter 24 verse 14. Mapapansin natin dyan, yung conversation ng ating Panginoon at ng mga disipulo na pinresenta ng mga disciple ang templo sa Panginoon. Subalit, sabi ng Panginoon, hindi yan ang mahalaga. Kasi lahat ay guguho, lahat ay paparam, lahat ay mawawala. Sabi ng Panginoon, wala titirang bato sa kapwa bato. Lahat ay lilipas. Lahat ay alam niyo, lahat ay mawawala, lahat ay lilipas. Amen. Hallelujah. Kaya gusto ko pong lagyan ng ating topic, mga kapatid, na ang topic natin, focus on spiritual preparedness. Hallelujah. Focus on spiritual preparedness. Dapat tayo po sa panahon natin ngayon, katulad ng mga early Christian, natuturuan sila ng Panginoon na mag-focus sa pang-spiritual na kalagayan. Focus on spiritual preparedness. Hallelujah. Kasi hindi natin alam ang araw at ang bukas. Sabi ng Panginoon, in-expose niya yung digmaan, kakilabutan, mga lindol, bansa sa bansa, naglalaban, nag-aaway, ang kaharian, laban sa kaharian, nangyayari na po yan. Yung sinasabi ng Panginoon, nangyayari na po. Amen. Hallelujah. Maraming manlalamig. Sabi ng ating Panginoon, nangyayari na po. Pero marami ring iinit sa paglilingkod. Nangyayari na rin po. Kahit malalayo, pinupuntahan. Dahil nag-iinit sa paglilingkod sa Panginoon. Paano natin may apply yung sinasabi ng ating Panginoon? Hallelujah. Paano natin may apply ang sinasabi ni Lord? Amen? Kaya nga sabi sa verse 13 na datapot ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maligtas. Sabi po niya pagtitiis. Di ba? Hallelujah. Sa akin, ang application ko rito sa pagtitiis. Pagtitiis is hindi sa pagtitiis sa hindi sa pagtitiis sa gutom, ika nga, kundi pagtitiis sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin po, mga kapatid, ang ibig ko sabihin is yung pagtitiis na po lang bumusama panalangin. Si Lord po at sa kanya ayaw sa po ayaw isip so ito kapag natin is assumption na traffic. Ang number one ko po so nam ko po mga kailangan. Ang number one ko po first maintain jalan siya pabantag-bantay. Chappy po. Sa akin lang po ba, Chappy? Chappy po, Chappy.
Manating Pastor Rodel, Chappy po. Kala ko sabi ng Chappy, pala sa lahat pala. Okay. Sige, lalabas ako. Kung lupa ka. Praise God. Ano kayo? Palog yung tatay. Ayan. Praise God. Okay na po ba yung signal ko, mga kapatid? Opo, malinaw na po, Pastor. Okay, sige. Nasa labas na ako. Praise God. Hallelujah. So, yun nga po ang ating pong topic ay focus on spiritual preparedness. Dahil kung ating po mapapansin yung message ni Lord sa Matthew chapter 24 verse 1 to 14, papansin natin dyan about end times eh. Sinabi ni Lord na maraming manghihina, maraming kaguluhan, lilindol sa ibang dako, may mga kakilabutan nangyayari at nangyayari naman na sa panahon natin ngayon. Di po ba? Hindi lamang po sa digmaan sa bansa, kapwa sa bansa, maging sa loob ng church. Marami na pong digmaan nangyayari. Amen. Marami na pong division na nangyayari. Marami na pong pagkakainggitan na nangyayari sa loob ng church. So, number one, na masasabi natin, focus on spiritual preparedness. Hallelujah. Number one, remain vigilant. Maging mapagbantay. Manatiling mapagbantay. Alam niyo po ano ang sikreto ng mga Israelites? Ang sikreto ng mga Israelita sa lumang panahon. Kung ano po yung unang-una nilang ginagawa bago ang templo ay yung pader. Yung wall, no? Yung pader muna ang ginagawa nila. Kasi yung pader po ay isang nagre-represent ng protection sa mga Israelita. Na para hindi ka agad-agad lumusob o malusob, makonquer ng kaaway ang Israelites kapag mayroon pong matibay na pader. Paging sa atin pong mga mananampalataya, kinakailangan mantiling mapagbantay. Bakit tayo mga kapatid? Hindi natin alam kung kailan lulusob ang kaaway sa buhay natin. Hindi natin alam kung kailan tayo iko-conquer ng kaaway. Pero hanggat may pader, hanggat mayroon po tayong spirit mapagbantay sa ating pong buhay, may iwasan natin at mapaghahandaan natin ang galaw ng kaaway sa ating buhay. Amen? Kaya tayo po dapat manatiling mapagbantay. Even in social media. Amen? Nararanasan ko na rin po yan. Hallelujah. Glory to God. Hindi ko alam na, alam niyo yon, mayroong mga, may mga hidden na kaya laging mapagbantay mga kapatid. Amen? Hallelujah. Pagka mayroong pong advice ko lang din, pagka mayroong pong mga mag-a-add na friend ng ibang friend, dapat ikonsulta nyo muna. Kasi ngayon, grabe ang kaaway ngayon. Amen? So, be vigilant, mga kapatid. Sabi ni Lord kasi, hallelujah, binigyan ng ang ating Panginoon ng mga disciple, mga mangyayari at nangyayari. Sa totoo lang, kahit sa totoo lang, kung titignan natin, gusto natin mangyayari po yun. Yung digmaan sa bansa, yung kakilabutan, di ba? Yung nangyayari ngayon sa New York, sa Los Angeles. Amen? Sa LA, California, di ba? Yung nangyayari ngayon. Mayroong mga umatin sa amin last Sunday na taga roon mismo sa Los Angeles. Pero ibang south yata yun. Pero yung nasusunog ay north yata. Parang, sabi niya 75% ng lupa ng Los Angeles ay nasusunog na.
Pero sabi niya sa akin, imposibleng masunog yun, Pastor eh. Kasi po, winter ngayon doon, malamig. Yung mga damo daw, nagkakatubig-tubig. Mayroong, parang dito sa Pilipinas, sa atin, pag madaling araw, mga bandang alas 5 ng madaling araw, pag lumabas ka, iwanan mo yung motorsiklo mo sa labas. Pag lumabas ka, basang-basa pati upuan. Mas grabe pa raw doon. Pero grabe yung liyab ng apoy. Grabe yung liyab na nag-aapoy. Di po ba? Hallelujah. Kaya nangyayari ang digmaan. Ang digmaan, di ba? Ang Pilipinas at ang China nagbabadya ng digmaan. Hindi natin kayang pigilan actually. Di ba? Even sa mga spiritual na kalagayan, maraming nanlalamig. Di ba? Maraming mga born again noon, nakakilala noon, ngayon nanlalamig na. Pero yung mga baguhan pa lang, mas lalong nagiinit. Sabi ni Lord mayroong ding mga nang-iinit sa paglilingkod at lalong mag-iinit sa paglilingkod. Kahit malalayong lugar, pupuntahan. Nangyayari na rin. Di po ba? Nangyayari na rin ang pagkakampi-kampi, ang pagkakabahabagi, nangyayari na rin. Di po ba? Hallelujah. Actually, wag niyong ma-misinterpret kahit anong panalangin at panalangin ng panalangin. Mangyayari at mangyayari ang mga bagay na yon. Ano po ang mensahe ni Lord sa buhay natin? Hallelujah. Focus on spiritual preparedness. Ibig sabihin po ng focus on spiritual preparedness, kung sinasabi ni Lord na mayroong manlalamig at manlulupaypay na mga mananampalataya at lalong tatalikod, yung masama ay lalong magpapakasama, nakakilala sa Panginoon na tumalikod, lalong magpapakasama. Mayroon ding nagiinit at magiinit sa paglilingkod, yung nagiinit sa lalong magiinit. Ang tanong, nasaan tayo sa party na yan? Di po ba? Hallelujah. Ang application natin dito, mga kapatid, saang party na ako ngayon ng paglilingkod? Kaya nga yung ibang mga end times, ang daming mga eksperimento. Di ba? Hallelujah. Mayroong nga rito vaccine. Ayaw nila magpa-vaccine sa demonyo daw. End times na kasi, sabi nila. Yung mga social media, mayroong ng simbahan na ayaw ng computer, ayaw ng TV, ayaw ng internet kasi end times na raw, sabi nila. Maling application. Pero ang sabi ni Lord dito, mga kapatid, saan tayo sa parting ito? Baka tayo na yung nanlalamig o baka tayo na yung nagiinit. Di po ba? Hallelujah. Yung digmaan. Hallelujah. For example, may bagyong darating. Alam nyo, Hallelujah. Mayroong bagyo na darating. Signal number. Hallelujah. Delikado. Dahil ito'y typhoon. Paano tayo mag-pray? Di ba? Paano tayo mag-application sa ganon? Lord, wag mo na ritong papuntahin. Doon sa ibang lugar. Ganon po ba? Kawawa naman yung ibang lugar. Di po ba? Wag na dito. Doon na sa ibang bansa. Kawawa naman. Parang itinulak mo na. Yung bagyo ay doon sa ibang bansa. Di po ba? Hallelujah. Ang application doon, prepared. Hallelujah. Focus on the spiritual preparedness, Lord. Ano mang bagyong darating, ano mang pagsubok na darating, ano mang kagipitan ang darating, ano mang digmaan na darating, ano mang mga kakilabutan na darating, ano mang darating sa aking buhay, Panginoon, ingatan mo ako. Ingatan mo ang buong pamilya ko. Ingatan mo ang buong sambahayan ko. Ingatan mo ang buong daily devotion platform. Ingatan mo ang lahat ng nagiging tapat at nagiging handa sa pagkikipaglaban sa ngalan ng paglilingkod. Amen? At ipaparanas ng Panginoon. Hallelujah. Sa gitna ng pandemic, sa gitna ng problema, sa gitna ng crisis, sa gitna ng atake ng kaaway, sa gitna ng digmaan, sa gitna ng labanan, sa gitna ng pagkakampi-kampi, sa gitna ng kaguluhan, hahawakan ka ng Panginoon. Ibubukod ka ng Panginoon. Hallelujah. Dahil we are all focused on spiritual preparedness. Amen? So, remain vigilant, mga kapatid. Manatiling mapagbantay. Kasi po, ang mga Israelites, kung titignan natin, even sa mga disciple, nung sila ay nawala sa focus, hindi nila nabantayan yung sarili nila nung pag-atake ng kaaway
taranta na sila. Hindi na nila alam kung paano mag-counter, paano mag-depensa, kung paano mag-counter ang kaaway. Hallelujah. Isipin nyo yung nawala, isipin nyo yung pader, yung gate ay nasira, nawasak at nandyan na lahat. Hindi ka nakapag-prepare, hindi ka nakapaghanda na ang kaaway ay nasa bakuran mo na, parang ganon. Ba, matataranta ka, paano gagawin ko? Ano ba yan? Ano kaya gagawin ko? Pero once na ikaw ay mapagbantay, hallelujah, hindi mo alam kung kailan lulusob ang kaaway. Mayroon kang pader na binabantayan, hallelujah. Magiging handa ka pag may lumusob na kaaway. Amen? Magiging handa ka kapag nandyan na ang paraan ng kaaway. Hallelujah. Why? Dahil ikaw ay remain, nananatiling mapagbantay. Hallelujah. Yan po ay isa sa focus on spiritual preparedness. Number 2. Hallelujah. Ang number 2, yung steadfast in faith. Amen. Hallelujah. Steadfast in faith. Hallelujah. Yung iyong pananampalataya. Hallelujah. Nakatuon ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Sabi nga, di ba, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ang pananampalataya po, mga kapatid, yan po ay kinreate ng Panginoon sa puso natin. Ang pananampalataya po na sinasabi ng Biblia, hallelujah, ikaw ay sumusunod kahit hindi mo alam ang kasunod. Yan ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay pagsunod. Ang pananampalataya, mga kapatid, ito po'y pagtitiwala sa Panginoon. Ang pananampalataya po, kapatid, hallelujah, ito po'y sandigan natin. Hallelujah. Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng ating buhay. Hindi natin mapiplace ang Lord, hindi natin mabibigyan ng glorify ang Panginoon, hindi natin mapaparangalan ng Panginoon, hindi natin maitataas po ang Panginoon ng without faith, nang wala tayong pananampalataya. Hindi mo mapaparangalan ng Panginoon nang wala kang pananampalataya. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Panginoon. Ang pananampalataya, kung kilala mo ang Panginoon, hallelujah, kung kilala mo ang Panginoon na sinasabi ng Panginoon, nothing is impossible with Him. Walang mahirap na bagay, walang bagay na mahirap sa Panginoon. Maninindigan ka. Sabi ko nga, ang pananampalataya, lagi kong ini-illustration, yung parang upuan. Yan. Ang pananampalataya parang isang upuan. Nakaupo ka, pwede kang mag-D4, pwede kang yung pagkakaupo mo ay parang nakahiga ka, ibinigay mo lahat ng bigat mo sa upuan. Bakit? Dahil tiwala ka na kayang-kaya kang buhatin ng upuan na inuupuan mo. Amen? Yan ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay kapanatagan. Steadfast in faith. Amen? Hindi ka manghihinayang. Hallelujah, sa iyong gagawin. Yes. Hindi ka manghihinayang sa iyong ginagawa, parang yung nangyayari ngayon sa ating platform. Amen. Kahit malayo. Hallelujah. Amen. At ako po ay nabibless talaga. Hallelujah. Lalo na sa ating creator. Hallelujah, ng platform. Leader. Hallelujah. Sina Pastor Randy Sapitan, si Ma'am Beverly, amen, si Ma'am Andrea. Grabe ang work, grabe yung trabaho sa Panginoon, di ba? Hallelujah. Na talagang mararamdaman natin na para sa Lord ang lahat ng ginagawa nating lahat. Amen? Para sa Panginoon lahat. No matter what. Hallelujah. Yan po ay steadfast na pananampalataya. Amen? Kung gastos at gastos lang, grabe po, ramdam po namin. Hallelujah, ang gastos ng ating pong producer. Amen. Hallelujah, si Lord po ang bahala. Hallelujah, si Lord ang provider. Alam ko po si Lord ang lalong magbibless at lalong magpapala at lalong higit na pagpapala. Hallelujah, sa may puso talaga na, alam niyo yon. Amen, lahat tayo kinater nila. Amen. Hallelujah. So steadfast.
Yan po ay masasabi natin focus on spiritual preparedness. Sabi kasi ng mga alagad, Panginoon sabi nila ito na ngayon yung templo, ito na ngayon yung mga material things. Parang ipinagmalaki ng mga alagad yung mga material things sa templo. Hallelujah. Pero ano sabi ni Lord? Walang matitirang batong nakatayo. Hallelujah. Walang matitirang mga gusaling nakatayo dyan. Hallelujah. Dahil lahat lilipas. Amen. Lahat ay maguguho. Hallelujah. Na dapat pagtuunan, sabi ng Panginoon, ang pang-spiritual. Kaya in-expose niya yung digmaan, yung labanan. Amen. In-expose niya yung salot na nangyayari. In-expose niya lahat. Hallelujah. Na sinabi ng Panginoon na walang halaga lahat ng bagay na nakikita natin. Dahil lahat ng bagay ay lilipas. Hallelujah. Amen. Glory to God. So, steadfast in faith. Number 3, mga kapatid, ay excellent fighting the good faith. Amen. Excellent fighting. Dapat ang tayo pong mga mananampalataya, dapat fighter tayo. Amen. Dapat tayo po'y nakikipagdigma sa gawa ng kaaway, sa gawa ng paraan ng kaaway. Dapat tayo po'y mga warrior. Amen? Mga warrior tayo ni Lord. Hindi tayo warrior, kundi tayo po'y warrior. Mga sundalo ng Panginoon. Actually po may natutunan po ako sa number 3 na ito habang ginagawa ko po. Nangusap ang Lord sa akin. Dahil ang church natin po dito sa Mangaldan ay payakpak, kumbaga pioneering, parang kubo-kubo lang. Nung first anniversary namin, sabi ko, ang church, alam nyo, sa totoo lang ako, ang church natin parang ospital. Takbuhan ng mga may sakit, takbuhan ng mga may mahihina, takbuhan lahat ng mga mahihina, sabi ko. Kaya ang pastor, ang worker, sila yung nanggagamot sa mga pumupunta ng church. No? Sila yung nanggagamot. Kaya tuloy, ingat na ingat ka, baka masaktan mo. Ingat na ingat ka, baka magdamdam, magtampo. Ingat na ingat ka sa salita. Mimili ka ng salita, baka magtampo yan. Kasi may sakit, kasi maramdamin, matampuhin. Para tuloy dito sa Mangaldan, mayroon pong damo na makalabit mo lang, masipa mo lang, tumitiklop lahat. Sabi ko, hallelujah. Then nung second anniversary namin, sabi ko, alam nyo ang church natin, parang talyer. Takbuhan ng mga may diferensya, mga may problema. Hallelujah. Kaya si pastor, yung worker, parang mekaniko sila. Nag-aayos, inaayos yung sira, inaayos yung nasisira. Hallelujah. Kaya ganun din. Ingat na ingat ka rin. Hallelujah. Diba? Ingat ka rin, baka lalong masira. Ingat na ingat ka, baka lalong maluwag ang tornilyo. O lalong maigpit yung tornilyo. Alam niyo yung ganon. Nag-remind lang sa akin, nung nasa ospital kami, during pandemic, maraming umiiyak. Maraming umiiyak sa admitting, maraming umiiyak sa operating room, maraming umiiyak doon sa emergency room, sa ER. Umiiyak sila, nasa labas sila. Nung nilapitan ko, ba't umiiyak sila, nag-iiyakan sila, ayaw silang tanggapin na ng ospital. Kasi hindi na magagamot yung sakit ng pasyente. Ayaw na silang tanggapin dahil wala nang bakanting room, wala nang bakanting higaan, loaded na ang ospital. Pero ang pinaka-majority, wala nang pag-asa. Nangihingalo na yung pasyente. Wala nang pag-asa. Hindi na ma-revive. Hindi na tinatanggap ng ospital. Nung ako naman po ay nasira yung aking motor, dahil nga nagtagasan yung langis, dinala ko sa malaking pagawaan kasi nga hindi nila magawa-gawa at naka-4 na beses na akong paggawa, lalong natuluyan.
Marami rin na nagpapagawang mga motor. Sabi nung mekaniko, ay wala na ito. Peace out na to. Wala na to, hindi na to. Wala na, alam mo magandang gawin mo, sabi nung mekaniko. Tanggalin mo na lahat ng mga pyesa, palitan mo na lang yung motor. Ang habol mo na lang diyan yung mga ibang pyesa, pwede pa. Nalagay sa isip ko, hallelujah, na yung ospital, no? Maraming hindi na tinatanggap kasi wala nang lunas. Ganon din sa talyer. Maraming mga, yes, alam niya ng mga nagpapamika, tambak ang mga makina kasi wala na talagang pag-asa. Sabi ko ngayon kasi pangatlong taon. Ang church na ito ay hindi na po parang ospital. Kasi kaya maraming alam niyo 'yon, parang ingat na ingat ka tuloy eh. Sabi ko, ang church na ito ay hindi na ospital at lalong hindi na talyer ang church na ito. Ang church na ito ay isa ng kampo ng militar. Isa ng headquarters ng mga warrior, ng mga general of faith. Hallelujah. Ibig sabihin, ang church na ito ay nagmo-motivate ng mga sundalo ng Panginoon. Ang church na ito ay nagmo-motivate ng mga ambassador ng Panginoon. Hallelujah. Ang church na ito ay nagmo-motivate, hallelujah, ng mga kawal ni Kristo. Ibig sabihin kasi, pagka ikaw ay warrior, ikaw ay general, ikaw ay general of faith, hallelujah, hindi ka susuko. Amen? Lalaban at lalaban ka kahit nasa gitna ka ng problema. Hindi ka susuko kahit nasa gitna ka ng karamdaman. Lalong hindi ka susuko kapag nasa gitna ka ng kagulumihanan. Lalong hindi ka susuko kapag ikaw ay nasa gitna ng atake ng kaaway. Hindi ka susuko sa kahirapan. Hindi ka susuko sa kawalan. Hindi ka susuko sa lahat ng uri ng problema at suliranin. Bakit? Ikaw ay warrior ng Panginoon. Ikaw ay sundalo ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Kaya mong isakripisyo ang lahat ng bagay para lang sa Panginoon. Yan ang warrior ng Panginoon. Sabi nga ng mga sundalo dito sa Pilipinas, yung mga AFP, mga PNP, ang motto ng mga yan, lalo na yung AFP, yung mga Armed Forces of the Philippines, ang motto nila, be first before you complain. Pag sinabi ng leader nila, sumunod ka bago ka magreklamo. Sunod ka muna bago magreklamo. Pero ang warrior ng Panginoon, alam niyo ang motto ng mga warrior ng Panginoon, yung mga sundalo ng Panginoon, be first, no complain. Grabe. Hallelujah. Sumunod ka kahit di mo alam ang kasunod. Basta't sa Panginoon. Perfect. Amen? Kahit hindi mo alam ang kasunod, sunod ka lang sa Lord. Hallelujah. Kahit na nakikita mo na para bagang walang mangyayari doon sa iyong pupuntahan, sunod ka lang sa Lord. Hallelujah. Sabi nga ni Lord, nothing is impossible sa Panginoon. Walang bagay na mahirap sa Panginoon. Amen po. Hallelujah. Kaya, excellent fighting the good faith. Dapat excellent. Hallelujah. Yung bang excitement. Na-excite ka lagi. Excited ka. Hallelujah. Excited ka sa pakikipaglaban, sa mabuting pananampalataya. Basta't mabuti yung pananampalataya, paglaban natin. Amen? Hindi ka, alam yon, hindi ka parang lalambot-lambot. Nakakita na ba kayo ang laki-laki ng katawan? Di ba? Laki-laki ng katawan eh. Nakakatakot tignan. Pero gulatin mo, ay! Gaganon pala. Hallelujah. Parang matatawa ka tuloy. Di ba? Hallelujah. Laki-laki ng katawan pero hamunin mo sa paglilingkod sa Panginoon. Ikaw na lang, pastor. Ikaw na lang, sister. Hallelujah. Malayo kasi. Di ba? Walang maiwanan si Mrs. Hindi ko maiwanan si Mrs. Hindi ko maiwanan ang ganito. Pero it's a privilege. Ang paglilingkod ay pribilehiyo. Hallelujah. Ang utos ni Lord ay pribilehiyo.
na dapat nating i-claim and i-receive kaagad. Amen. Yan ang warrior ng Panginoon. Hallelujah. Excellent. O excitement, fight. Excitement, fighting the good faith. Amen. Hallelujah. Nakakita na ba kayo nung, I'm sorry sa mga illustration ko, pero nakakita na ba kayo ng babae, hallelujah, pero walang inuurungan pagdating sa paglilingkod? Di ba? Walang inuurungan. Hallelujah. Amen. Kahit na saan mo dalahin sa paglilingkod, walang inuurungan siya. Di ba? Nakakamangha. Pero pag lalaking lalaki, malaki ang katawan, di ba? Pero pag utusan mo na pumunta roon, pumunta doon, hallelujah, sa paglilingkod, ayaw ko talaga. Di ba? Parang hindi bagay. Amen po ba? Parang hindi nga bagay. Pero kapag ang isang tao po, mga kapatid, alam natin yung kapasidad niya, na imposible siya, hallelujah, sa pangalan ng paglilingkod at naglilingkod talaga sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Nakakamangha, mga kapatid. Amen. At yan ang gusto ni Lord. Hallelujah. Yun ang application ng end times. Amen. Maraming mga eksperimentong end times. Pero ang eksperimento ng end times, mga kapatid, focus on spiritual preparedness. Hallelujah. Focus lang tayo in spiritual preparedness, mga kapatid. Hallelujah. Ibig sabihin, Lord, saan ako sa parte na sinasabi ng Panginoon? Na maraming manlalamig, maraming digmaan, maraming kaguluhan, marami ring mainit sa paglilingkod. Saan akong parte na yon? Baka naman ako na yung nanlalamig. Di po ba tayo mismo makukuha natin yung conclusion na sinasabi ni Lord? O baka ako na yung nag-iinit lalo sa paglilingkod? Amen? Hallelujah. And then lastly, mga kapatid, number 4 pa lang tayo. Yung number 4, ayan. Yung natin paborito Ginagawa natin yan. Kaya nga daily devotion. Daily platform. Ang number 4 po, mga kapatid, pray always. Believe, pray always. Kasi pag tayo naniniwala, mayroon tayong paniniwala sa Panginoon. Tayo na walang bagay na mahirap para sa Kanya. Lagi tayong nagpipray. Lagi tayong nananalangin. Alam niyo, ang panalangin, hindi natin kayang limitahan ang pwedeng gawin ng Diyos sa panalangin. Dahil si Apostol Paul, nung nasa kulungan sila, hallelujah, anong ginawa ni Apostol Paul at ng buong church? Ng buong platform, sila'y nanalangin. Anong nangyari? Nayanig ang bilangguan. Nakalas lahat ng mga gulong-gulong, yung bang panali. Nakalas yung rehas, nakalas yung inilalagay sa kamay, ano ba tawag doon? Posas. Nakalas mag-isa at maging yung nagbabantay na born again. Namangha. Hallelujah. Namangha sa ginawa ng Panginoon sa buhay ng mga Apostol Paul. Amen. Kaya hindi natin kayang limitahan ang kayang gawin ng panalangin. Mayroon po kami rito noon, nung ako po ay attender pa lang, mayroon pong member si pastor na Marine. Yung Marine na yon, laging nakadestino yon sa Mindanao. Alam nyo, tinuruan kami ni pastor na manalangin every 6 o'clock ng umaga. Every 6 o'clock. Wala pang platform noon. Bukas na yung church at lumuluhod kami every 6 o'clock ng umaga. Maging yung nanay noong Marine. Hindi po yan na parang daily devotion yan na walang palya yan. 6 o'clock nandoon sa church talaga ng umaga. Nung nagbakasyon, yung anak niya, hinahanap niya nanay niya. Na isang kagaling. Sabi nung nanay niya, every 6 o'clock anak ng madaling araw ng alas 6 ng umaga, nananalangin ako. Nakita nung anak na Marine na yung nanay niya nananalangin every 6 o'clock. Hallelujah. At noong siya na destino na ulit, nakabalik sa Mindanao, nakonquer sila ng kaaway, ng Abu Sayyaf. Nakonquer sila.
Hallelujah. At talagang hindi niya alam kung saan nanggagaling yung bala. At nakakubli lang siya sa isang malaking bato. At naiwan siya doon. Naiwan siya doon sa malaking bato. At talagang nararamdaman niya yung dami ng bala na talagang lumalagpas at lumalagpas doon sa pinag-coveran niya. Hindi tumitigil yung putukan. Nung pagtingin niya sa relo niya, 5:30 ng madaling araw, 5:30 ng umaga. Alam niyo, hindi po siya bumangon. Hallelujah, hindi siya tumayo. Inantay niyang mag-6 ng umaga. Nung nag-6 na ng umaga, naglakas loob siyang tumayo at tumakbo papunta doon sa kanilang kakampo. At nakikita niya, nararamdaman niya yung bala ng baril ay talagang, alam niyo yon, inuulanan siya ng bala. At hingal na hingal siya na nakapunta doon sa kanyang mga kakampi. At ipinatutuon niya po yun sa church. Hallelujah. Sabi niya, nakonquer ako ng kaaway, naiwan ako sa isang kublihan ko yung malaking bato. Naglakas loob akong tumayo at tumakbo papunta doon sa aking mga kasama. Kahit umuulan ng bala, dahil alam ko na every 6 o'clock ng umaga nananalangin ang nanay ko. Ang pinapanalangin lagi ng nanay ko, ingatan ako ng Panginoon. Amen? Pray always. Hallelujah. Huwag tayong tumigil sa panalangin. Amen? Sabi nga ni Lord, ang manatiling tapat hanggang wakas niyang maliligtas. Manatiling nagtitiis sa panalangin. Alam niyo, panalangin, tiis din yan. Amen? Tiis din ang panalangin. Hallelujah. Alam niyo kung bakit tiis ang panalangin? Marami tayong abalahin sa buhay. Lalo na ngayong platform natin, 8:00 ng gabi. Amen? Naka-open yung, I'm sorry to say this, pero naka-open yung, naka-entry tayo sa platform. Marami tayong ginagawa. Tiis talaga. Amen? Tiis talaga. Marami tayong trabaho, pero gusto natin makadalo sa platform. Tiis. Isang uri ng pagtitiis. Amen po ba? Hallelujah. Kahit na papitik-pitik yung ating signal, hanap tayo ng signal para maka-clear yung ating pong conversation. Tiis talaga. Amen. Yan ang uri ng pagtitiis, mga kapatid. Pray always. Hallelujah. Amen. Sabi nga ng Ephesians ng Second Thessalonians, di ba? Pray without ceasing. Amen. And everything, thank you. Amen. Magpasalamat sa lahat na nangyayari sa buhay natin. Hallelujah. And then lastly, mga kapatid, hallelujah. Amen. Praise God. Ang panghuli na po natin, hallelujah, na sinasabi, no? Focus on spiritual preparedness. Ang panghuli natin, living in righteousness. Amen. Marami tayong napagdaanan. Lahat tayo may kwento. Lahat tayo may kwento sa buhay. Lahat tayo may mga testimony sa buhay. Na yung testimony na yan ay ginagamit natin na upang mapalakas ang iba. Yung mga testimony, yung mga nakaraan natin, yung mga naranasan natin, ginagamit natin yan para mapalakas at maakay natin. Actually, yan ang ginagamit ng Panginoon na makapangyarihang paggamit niya para marami rin pong makakilala katulad natin. Yes. Hallelujah. Sabi ko nga po, sino po ako kung hindi ko nakilala ang Panginoon? Nasaan na ngayon ang buhay ko? Di ba? Marami rin akong vision nung araw. Hallelujah. Babaero din ako nung araw. Yes. Lasinggero din ako nung araw. Sugarol din ako nung araw. Sabi ko nga, higaan ng tatay ko pag wala na akong maisugal noon. Hallelujah. Kukunin kong hindi niya alam. Minsan nasanap na yung tatay ko, sana higaan ko rito. Wala na. Di ba? Minsan, alam niyo, yung mga nangyayari, nakakatuwa. Natatawa nga ako minsan. Sabi ko, Lord, ganun pala ako noon. Amen? Hallelujah. Grabe, bulok din ang buhay ko nung araw. Hallelujah. Amen. Marami akong kalukuhan nung araw. Sabi ko, Lord, nasaan ang buhay ko noon kung hindi kita nakilala? Amen? Saan ako ngayon kung, baka sabi ko nga, baka isa na akong problema ng ating mamamaya, ng ating pamahalaan. Dahil marami akong kalukuhan nung araw. Hallelujah. But, praise God, nakilala natin siya.
Amen? Ang way rin ng focus on spiritual preparedness is living in righteousness. Ibig sabihin, pag sinabing living in righteousness, mamuhay tayo sa katwiran ng Panginoon. Amen? Mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Mamuhay tayo sa kung ano yung gusto ng Panginoon. Ang isang mananampalataya, hallelujah, na talagang nagtitiwala sa Panginoon. Kung ano yung ayaw ng Diyos, ayaw na rin natin. Amen po? Kung ano yung gusto ng Diyos, naku, gusto na rin natin. Hallelujah. Kung ano yung gusto ng Lord. Amen? Kaya pagka may susunod na mission, kahit ayaw mo, gusto mo na rin eh. Sa totoo lang, lalong mangunguna yung kagustuhan. Amen? Hallelujah. Sabi nga ni Apostol Paul, kung ano yung ayaw kong gawin, yun ang ginagawa ko. At kung yung ano yung gusto kong gawin, yung ayaw kong gawin. Kasi nga po yung spirit is willing but yung flesh is weak, sabi niya. Hinahatak ng laman ni Apostol Paul ang kanyang spirit. Kaya kapag ang kanyang laman ay hindi ready, ang kanyang laman ay nadadaig pa, no, ng kanyang kagustuhan, sabi ni Apostol Paul, mamatay ka sa kagustuhan mo. Amen? Mamatay. Ang gusto ni Lord, ang gusto ni Apostol Paul, payo din ng Panginoon. Kapag tayo po ay susunod sa Panginoon, dapat patay na tayo. Ibig sabihin, patay na yung kagustuhan natin. Patay na yung sarili natin. Ibig sabihin, hindi na yung sarili natin na masusunod, kundi ang Panginoon. Ibig sabihin, ang Panginoon na maghahari sa buhay natin. Ibig sabihin, ang Panginoon na nagmamay-ari ng buhay natin. Ibig po sabihin, ang Panginoon na po, hallelujah, ang hari sa buhay natin. Hindi yung sarili natin. Amen? Yan yung living in righteousness. Hallelujah. Living in righteousness. Kapag sinabing living in righteousness, siyempre, hallelujah, tayo ay teachable. Amen? Teachable. Open heart tayo. Amen? Willing pagalitan. Hallelujah. Amen? Willing pagalitan. Sabi ko nga, willing tayong pagalitan, willing tayong sermonan, willing tayong, alam niyo yun, hallelujah, utusan o willing tayong turuan. Kasi mas gusto ko po na tinuturuan ako, hallelujah, kaysa ang Panginoon na magturo sa akin. Di ba? Hallelujah. Gusto ko po na ako iutusan. Di ba? Hallelujah. Parang ganon, living in righteousness. Mamuhay sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Amen? At kasi po mga kapatid, kapag nakakarinig tayo ng message, hallelujah. Alam niyo, ito honestly, hindi sa pambobola. I'm so blessed sa buhay ni Sister Beverly at ni Pastor Randy. Grabe mag-message. Lalo na si Ma'am Beverly, grabe, nakaka-bless. Hallelujah. Tagos sa puso. Hallelujah. Sabi nga ng Panginoon ang salita ng Diyos ay magkabilay talim. Di ba? Tumatagos. Hallelujah. Nagkakaroon ng pagkabahagi sa puso kapag hindi ka ready. Tagos sa buto. Pero kapag yun ay tinanggap natin, kahit nasasaktan tayo. Di ba? Naranasan nyo na ba yung ganung message? Pero once natapos noon naghilom, purihin ng Diyos. Kung anong lakas mo kahapon, mas malakas ka ngayon. Kung anong lakas mo noon, mas lalong nag-upgrade. Sabi nga ni Pastor, ako'y masaya, mga kapatid, pag naalala ko rin to si Pastor Eric, mabalasik. Hallelujah. Amen. Grabe. Hallelujah. Mabalasik na mensahe. Amen. Kakilakilabot na mensahe. Pero once na yan ay tinanggap mo, hallelujah, pinanampalatayanan mo, sinunod mo, purihin ng Diyos. Isa kang anointed man and woman of God. Amen. Hallelujah. Salamat sa Lord sa grupo natin ng daily devotion. Salamat sa Panginoon na pagpala ang aming buhay spiritual. Hallelujah. All things work together for good. Sabi nga, pinagtagpo tayo ng Panginoon, pinag-isa tayo ni Lord sa isang layunin. Amen? So yun po mga kapatid, salamat sa Lord. Hallelujah. At ulitin ko po yung ating topic, focus on spiritual preparedness. Number 1, remain vigilant.
Number 2, steadfast in faith. Number 3, excitement, fighting the good faith. Number 4, pray always. And then number 5, living in righteousness. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat sa gabing ito. Salamat sa platform ng Daily Devotion, Bible Study. Salamat sa aming mga kapatid na narito. Hallelujah. Salamat sa kalakasan. Salamat sa provision and protection mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa napakalaking paglilingkod na ito. Pribilehiyo ng paglilingkod na ito, Father God. Hayaan mo po na patuloy ka naming mapaglingkuran at mabigyan ng parangal sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa tagumpay. Binabalik ko po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, amen, and amen.